Hello guys! So today, tutur ko kayo sa Mount Pulag. Isasama ko kayo. At sasabihin ko sa inyo kung anong mga kailangan yung gawin para maakyat itong napaka-heavenly mountain. Mount Pulag is the highest peak in the Luzon and the third highest mountain in the Philippines, with an elevation of 2,928 meters and 9,606 feet above sea level. So, siyempre, bago natin maakyat yung ating pupuntahan na Mount Pulag, marami tayong kinakailangan dalhin. So, ano-ano nga yun? First, magdala tayo ng medicine kit kasi may possible na sumakit yung tiyan mo doon kasi sobrang lamig. Second, magdala tayo ng gloves. Of course, yung nakikita niyong flashlight. Yan. At saka tumbler. Kasi walang tubig doon na pwede niyo inuman. Next is raincoat. Kailangan niyo pumunta doon, magdala ng raincoat kasi hindi natin alam ang panahon. Biglang umuulan doon. Sobrang lamig. At siyempre, magdala tayo din ng 3 jacket or 2. Kasi sobrang lamig doon, nasa 8 degrees Celsius. At kailangan nyo magdala ng mahaba-habang pasensya. Kasi sobrang haba ng lalakarin nyo at napakatirik na daan. At ito yung pinaka-importante. Kailangan natin magpa-medical doon sa mga clinic doon. May mga clinic naman doon na pwede yung medicalan. Take note, 150 lang yung medical. Hindi kasama yan sa tour guide, yung package na binabayaran ninyo sa inyong tour guide. Okay? So, organizer. At saka magdala tayo ng mga pagkain, ng pang-snack. Kasi wala tayong mabibilihan ng pagkain doon sa Mount Pulag. Kasama din yung bonnet, scarf, and anything to heat you up. Okay? Magdala din tayo ng garbage bag, extra footwear, like slippers, personal aid and kit and medicine. And toiletries, also tissues, towel, wet wipe, and toothbrush. Parang, I think mayroon 3 how to go Mount Pulag. First is Akiki Trail. Second is Ambangig Trail. So, hindi ko alam yung pangatlo. Sorry. So, nung pumunta kami doon, ay inabail namin yung Ambangig Trail. Kasi yung pinaka-easy way to go in Mount Pulag. So, maraming nag-ano ngayon, nag-organize sa Mount Pulag sa Facebook page, sa group Mount Pulag. So, marami doon nagpo-post na joiner. Doon ko nakilala yung aming organizer at saka yung mga joiner din na kasama ko. Kung galing ka sa Manila, mayroon silang pick up sa MOA. So, doon kayo magkikita-kita sa mga kasamahan nyo na joiners. So, doon kayo sasakay kayo ng bus papuntang Baguio. By the way, 8 or 10 p.m. alis na kayo sa Manila papuntang Baguio. So, mga 2 p.m. 2 a.m. nandun na kayo sa Baguio. So, doon na kayo magba-breakfast. So, after noon, pupunta na kayo doon sa Mount Pulag. Siyempre, bago kayo makapunta doon sa Mount Pulag, mayroon kayo, kung magbimedical muna kayo doon. So, after orientation, pagkatapos ng orientation, yung aakyat na kayo doon sa mga bahay na pwede nyo rentahan or pwede nyo pag-stayan ng 1 night. So, kami, binayad namin ay 3,800 pesos. So, yun, kasama na yun yung titirahan yung bahay na doon kayo matutulog. Tapos, may free food, 1 meals, 1 day.
Tapos may mga CR, mayroon ngayong matutulugan doon na sobrang gandang accommodation. From Baguio, nagbiyahe kami doon around 3 hours papunta sa Mount Pulag. Then, dumating kami doon ng 9 or 10 a.m. So, nagpahinga muna kami doon. Tapos, nag-lunch na kami. Tapos, nung gabi, mayroon namang food na pinapakain kayo ng may-ari ng boarding house. So, yun, magpapahinga kayo. After ng 12 a.m., we wake up or gigising kayo para mag-prepare. So, after mag-prepare, yun, mag-assemble, aakyat na kayo sa bundok. So, this one, take note. Kung ako sa inyo, huwag kayo kumain ng kung anong-ano. Huwag kayo mag-coffee kasi baka may possible na sumakit yung tiyan nyo. Huwag kayo kumain ng kung ano-ano. Kasi for me, mas gusto ko yung walang laman yung tiyan para hindi ka magtae o sumakit yung tiyan mo. Okay? Okay, mag-walk kayo or aakyat na kayo. After 1 hour, maabot nyo na yung Camp 1. So, it means, nakabot na kayo ng Camp 1. So, pupunta naman kayo sa Camp 2. Pagkatapos ng Camp 2, mga 40 to 50 minutes, abot na kayo doon sa Mount Pulag. So, ayan.